Assalamualaikum. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kababayan, isang mainit na pagbati. Ang puso ng Office of the Vice President ay ang bayan. Ang aming determinasyon, pagpupunyagi at pagsisikap ay nakatali sa aming hangarin na makapagsilbi sa inyo bilang mga lingkod bayan. Sa inyo nanggagaling ang aming lakas, ang aming katatagan, at ang aming tapang na harapin ang mga hamon na magbigyan kayo ng mahusay at makabuluhang serbisyo. Sa pagtatapos ng isa namang taon, ikinalulugod ko pong ipaalam sa inyo ang ating mga naabot at naisakatuparan. Mula nang tayo ay maupo bilang pangalawang Pangulo, 10 mga programa at mga proyekto na ang ating ipinatupad sa Office of the Vice President. Ang mga programang ito ay ang Medical Assistance Program, Burial Assistance Program, Magnegosyo Taday, Pagbabago, A Million Learners and Trees, Pansarap, Kalusugan Food Truck, Disaster Operations Center, Relief for Individuals in Crisis and Emergencies, You Can Be VP at Libreng Sakay. Katuwang ng Central Office ng OVP ang 10 satellite offices at ng 2 extension offices sa implementasyon ng mga ito. Una nating binuksan noong 2022 ang mga satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Tacloban, Surigao at Zamboanga. Binuksan din natin ang extension office ng Public Assistance ng OVP sa Lipa, Batangas at sa Tondo, Manila. Nitong 2023, nagbukas tayo muli ng 3 pang ibang satellite offices sa BARM, Isabela at Bicol Region. Mahalaga ang papel ng mga satellite offices at extension offices sa ating hangarin na mapagsilbihan ang mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ako naging Vice President, nakita ko po sa aking paglilibot sa buong Pilipinas ang pangangailangan na dalhin sa mga probinsya ang mga serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga mahihirap na bahagi ng bansa. Marami po kasi sa ating mga kababayan sa probinsya ang nangangailangan ng serbisyo ng pamahalaan, pero madalas ay wala silang matakbuhan. Kung kaya, nung naluklok ako sa pwesto, tinais ko pong palawakin ang serbisyo ng ating tanggapan at mapagsilbihan ng mga Pilipino hindi lamang sa National Capital Region o Metro Manila, kasama na ang buong bansa. Ngayon ay malapit na sa ating mga kababayan ang Office of the Vice President. Mula July 2022 hanggang October 2023, umabot na sa 106,958 Filipinos ang nabigyan natin ng medical assistance at katumbas nito ay lampas 1 bilyong piso. Ang Burial Assistance Program naman ay nakatulong sa 22,470 na mga pamilya at katumbas nito ay 113.3 million pesos. Ito naman ang ating report sa Libreng Sakay Program. Sa Metro Manila, mahigit 523,000 commuters ang nabigyan natin ng serbisyo sa pamamagitan ng 4 na bus. Ang isang bus sa Bacolod, mahigit 89,600 commuters at isang bus sa Davao, mahigit 60,400 commuters. At isang bus sa Cebu, mahigit naman sa 99,600 commuters. Sa panahon naman ng kalamidad at sakuna, lagi ring nakahanda ang Office of the Vice President na umalalay sa mga apektado nating kababayan sa pamamagitan ng ating Disaster Operations Center o DOC. Sa mga operasyon din ng DOC ay nagagamit natin ang ating Kalusugan Food Truck. Nakapagsagawa tayo ng 162 relief operations at tumulong sa 115,045 na mga pamilya. Lampas 23,000 relief boxes, 11,600 food bags, at 438,000 na iba pang relief items na rin ang ating naipamahagi sa pamamagitan ng DOC. Ang katumbas ng mga tulong na ito ay mahigit 69.1 million pesos. Kabilang sa mga komunidad na naabot ng ating team sa DOC ay ang mga maliliit na isla ng Brooks Point na apektado ng baha noong Enero. Dinalhan din natin ang mga residente ng relief assistance sa kabila ng malakas na ulan at biyahe sa bangka na tumagal hanggang 3 oras.
mainit tayong tinanggap ng ating mga kababayan at malaki ang kanilang pagpapasalamat sa tulong ng gobyerno. Para sa OVP, malayo man o mahirap ang daan, lagi naming pagsusumikapan na marating kayo lalo na sa panahon na kailangan ninyo ang tulong. Grabe no? Actually may part 2 pa ng video. Pero napaka-amazing ng ating Vice President ngayon. 'Di ba? Talagang nire-report niya, ini-inform niya ang mga kababayan natin saan napunta ang pondo at ang mga ginastos ng OVP. Galing, no? Imagine niyo mga lords, pag lahat ng public servant, lahat ng politiko ay katulad ni VP Inday Sara, maiiwasan ang korupsyon and no mapapalaganap yung tinatawag na transparency. O, di ba? Transparency, no? Laila de Lima, Risa Hontiveros, mga makakaliwang grupo, 'di ba? Yung ibang nasa kongreso, yung mga antay. Ayan po, transparency. 'Di ba? Ayan, malinaw. No, malinaw saan napunta, malinaw ano ang mga programa at proyekto ng OVP. 'Di ba? Galing, sobrang. Ang isa sa nagustuhan ko kay VP Inday Sara kasi gumagawa siya ng mga programa, 'di ba? Na kung ano ang kulang sa gobyerno, siya yung pupuna. Which is good kasi nagtutulungan talaga ang Office of the President, Office of the Vice President at lahat ng sangay ng gobyerno. And dito din natin makikita mga lords na hindi lang spare tire si VP Inday Sara, na hindi lang siya parang proxy. 'Di ba? Kasi sobrang dami niyang natulungan ng mga kababayan natin sa mga programa niya. Galing, no? Sana all sana all nagre-report. Kaya maraming Pinoy ang panatag, no? Panatag na bigyan ng malaking budget si VP Inday Sara. Kasi alam natin ano yung quality of service na kayang ibigay ni VP Inday Sara. 'Di ba? Actually, minsan nga sobra-sobra pa eh. 'Di ba? Kaya no wonder ang daming nagtitiwala kay VP Inday Sara at hindi nag-iisip na corrupt, hindi pinag-iisipan ng masama no ng sambayan ng Pilipino si VP Inday Sara kasi alam naman natin papaano niya ginagamit ang kanyang pondo. And I'd rather choose na mas mabigyan si VP Inday Sara ng sapat na pondo kasi alam natin na mapupunta iyon sa tama. Kaya hindi nyo masisi kung bakit sobrang andaming sumusuporta kay VP Inday Sara kasi naman yung kanyang kwalidad no, na serbisyo ay nararamdaman ng mga Pilipino.